Ngayon po ay ika-26 na araw ng Panginoon sa taong 2026 at hindi lamang Family Day ang mayroon ngayon dito sa FCC Bacoor, kundi ito rin ay missionary preaching. Pinalalahanan ako ni Pastor Owe last time na nandito pa siya regarding sa tinatalakay ko na pangangaral during every last Sunday. Hindi lang ako, kundi yung mga kasama kong mga missionary ng FCC Bacoor ay patungkol sa misyon. So, mga po maning ni Pastor Owe dahil hindi ko naalala yun yung main theme dapat ng pangangaral ng salita ng Diyos. Of course, kung ngayon ay last Sunday, so atin pong asahan na ang nilalaman ng preaching ay patungkol sa pagmimisyon. Okay? Kinagagala ko pong balita sa inyo ng church natin sa Tulos ay nag-celebrate noong Webes ng 20th year founding anniversary at kakaiba ang pag-celebrate sa lahat ng selebrasyon na ginawa ng Tulos. Ang ginawa namin ay musical by means of hymns at namaos ako doon. 6 na hymns ang aming inawit. Inano ko lang siya sa 2 groups, dalawang pangkat ng hymns. At salamat sa Panginoon. Galak na galak ang bawat mga kapatid sa pananampalataya. At alam ko na inyong pagbati ay inyong pinarating. Hindi ko alam kung saan ko sinend yung pictures kung sa multimedia pa. Parang wala, baka doon sa FCC, pastors. Sorry. So, tignan ko lang mamaya. Okay? So, purihin ko ang Diyos sa kabutihan niya dahil una, ang FCC Bacoor, ang pinanganak, Faith Community Church, may ilang mga individual ang ginamit ng Panginoon at ginamit ng Diyos ang church na ito para ipanganak ang FCC Tulos at nakakapagpagdamdamin at hanga ang Diyos sapagkat ginamit ng Panginoon si Pastor Ray. Nagsalita siya bago magtapos ang gawain kung paano siya nagsimula at walang siyang matuluyan. Nung siya iniwan ni Nina Pastor Owe bilang missionary, hindi niya alam saan siya tutulog. Ang kanyang sinabi lang kay Pastor Owe kung sino, hindi naman siguro mawawalan. So, purihin ng Panginoon dahil may isang individual na nagsabi sa kanya kung wala siyang matitira, pwede siya sumama sa kanila. Nakakalungkot lang dahil hanggang ngayon ay hindi siya bahagi ng FCC Tulos. Pero hindi na niya masisisi ang FCC Tulos balang araw pag-harap niya sa Panginoon sapagkat ginamit ng Diyos si Pastor Ray sa pagsisimula ng FCC Tulos doon sa kabundukan ng Rosario. And then, nandiyan din ang FCC Pilaga and then ang FCC Matamis. Okay? So, purihin po ang Panginoon sa kanyang katapatan sa buhay ng Faith Community Church sa pangkalahatan. Okay? So, ngayong umaga ay ang mensahe na nais ng Panginoon na matutunan natin, maging hamon sa atin at kalakasan at kung may kinakailangan ituwid, maging bukas tayo sapagkat ang itinutuwid ng Panginoon ay kanyang minamahal. Okay? Buksan niyo po yung dalang Biblia sa Gawa 13 verse 46. Gawa 13 verse 46 hanggang 49. Gawa, Kabanata 13, mga talatang 46 hanggang 49. Ayan niyo pong basahin ko ito mula sa talata 42. Mariana kayo, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng tulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga relihiyosong hintil
na nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Inggit na inggit naman ang mga Hudyo nang makita nila ang napakaraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo'y hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa mga hintil na lang kami pupunta." Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang iliwanag sa mga hintil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa salita ng Panginoon at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Saglit tayo manalangin. Muli makapangyarihan, kabanal-banalan, at mahabagi naming Diyos sa langit, aming Ama, kami ay nagkakatipon muli sa isang espesyal na araw na ito, ang araw ng Panginoon na kung saan ay mahalaga sa bawat iniligtas ninyo. Ito ang panahon na kung saan kami ay nagkakatipon, magpalakasan sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng pag-aawitan ng makalangit na awitin at mga himno, at upang patuloy namin hingin ng sama-sama ang inyong pong pag-iingat, pagpapala, at patuloy na pagpapatibay ng aming pananampalataya. At sa umagang ito, kami nagpapakumbaba na humihiling sa inyo na sa tulong at kapangyarihan ng inyong Santong Espiritu, kami ay magkaroon ng bukas na puso at pag-iisip upang aming tunay na mapakinggan at maunawaan ang mga salita ninyo na aming pag-aaralan mula sa mga talatang aming binasa. At ako na inyong pong tagapagsalita ngayong umaga ay inyong kahabagan din ng mga mamumutawi sa aking labi ay pawang katotohanan na nagmumula sa inyo. Maraming salamat sa bawat isang mga kapatid na nandito, maging sa mga darating pa at maging sa makakapakinig ito. Salamat po, Diyos, siniling namin ito na may pagpapakumbaba at pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen at Amen. Ang bahaging 46 hanggang 49 ay binigyan ko po ng tema, pagmimisyon ng Iglesia. Pagmimisyon ng Iglesia. Nakakapangilabot nitong mga nakaraang araw at hanggang kanina sariwa pa ang balita tungkol sa mga kabataan na involved sa gawaing pang-adult, pagpatay, pagdala ng baril at patalim sa loob ng eskwelahan. At nakakalungkot dahil mayroong napatay at mayroong nasaktan. No? Yun ay dahil, ayon sa lumabas na mga balita, ay dahil sa mga online games na kung saan ay mayroong nangyayaring recruitment sa hindi magandang gawain. At maging ako ay naalarma sa bagay na yan dahil may ilang games ang aking anak sa kanyang cellphone na online game siya. No? Hindi man konektado sa sinasabing uri ng game na ito na siyang involved. Kasi yung iba't ibang lugar, iisa ang sinasabing uri ng game na mayroong itong mga kabataan ito. So sabi ko sa aking anak ay walang problema na lumaro ka ng game sa cellphone mo as long as hindi ito online. No? So, ano ang gusto kong ipuntos sa inyo? Masigasig ang kaaway, ang dyablo, para maging sunod-sunuran ang mga individual. Hindi lang mga kabataan,
kundi maging sino man na involved po sa gaming nito na mayroong madilim na hangarin sa bawat kanilang mga nare-recruit at mabilis nilang napapasunod, no? Ang mga individual, mapakabataan, mapabata at maging mapa-adult para gawin yung misyon na kanilang ipinag-uutos at kung hindi susundin ay makakarinig sila ng masasakit na salita o tinatawag natin pambubuli mula sa nasabing online game. Na mga kapatid, kung ganyan kasigasig ang kaaway, ang dyablo para hikayatin at maging tagasunod niya ang mga kabataan at sino mang individual na may kaugnayan sa black online game, dapat ang iglesia ay mas masigasig din na maging involved, maging kabahagi sa pagmimisyon. Isipin na lang natin na kapag ang isang ilaw sa loob ng isang bahay na sa halip na ilagay sa mataas na lugar para magbigay liwanag sa buong kabahayan, tinakpan ng basket, tinakpan ng palayok. Sa tingin nyo, anong mangyayari? Yung liwanag na iyon ay alin? Mawawala. Kung basket, may kaunting mga butas, and then mababawasan yung liwanag na dapat sana ay malakas upang ang mga tao nandoon ay makakakita at magawa yung dapat nilang gawin. Pero kapag ito ay tinakpan unti-unti, ang kwartong yun o ang silid na iyon ay mapupuno ng dilim. Now, sa isang iglesia na hindi nakikilahok sa misyon o walang kaugnayan sa pagmimisyon, maaaring ang iglesia o simbahan ay merong iba't ibang gawain, mga programa, at mga pagtitipon. Ngunit, kung hindi dinadala ng iglesyang ito ang liwanag ni Kristo, ang ebanghelyo ni Kristo sa mga nawawala, sa mga wala kasakawan, hindi nito tinutupad ang layunin kung bakit itinatag ng Diyos ang church, ang iglesia. Now, ang sumulat ng Aklat ng Gawa ay walang iba kundi si Lucas. At alam niyo po, si Lucas ay very close friend ni Apostol Pablo. Siya ay traveling companion ni Apostol Pablo at personal na physician ni Pablo at ng mga ibang pang mga apostol. Yan ang mababasa natin. Wala yan sa outline. Colossus chapter 4 verse 14, kung titignan lang natin saglit, kasi binanggit dito ni Pablo ang patungkol kay Lucas. Colossus 4 verse 14, sabi ni Pablo, nangungumusta rin sa inyo si Dimas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. Kaya hindi nakakapagtaka na halos kalahati o higit pa sa kalahati ng kabuuan ng Aklat ng Gawa ay patungkol kay Pablo. Kasi bakit? Dahil si Lucas o si Dr. Lucas by profession ay laging kasama ni Pablo sa pagmimisyon. Okay? So hindi lamang yan ang mga katotohanan tungkol kay Lucas. Si Lucas din ay maingat na mananaliksik. Kung babasahin niyo po yung pasimula ng Aklat ng Lucas o ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, sinabi niya yan ng mariin doon sa pambungad niyang pananalita o pagsulat doon sa Aklat ng Lucas. So hindi lamang siya maingat na mananaliksik, siya rin ay maasahan at tumpak o accurate na historiador. No? So yung Ebanghelyo ayon kay Lucas ay parang diary na kung saan ay sunod-sunod yung kanyang pagkakasulat. At ganun din ang Aklat ng Gawa. Ito ay continuity mula doon sa aklat na sinulat ni Lucas, yung libro na taglay niya mismo yung kanyang pangalan, and then itong Aklat ng Gawa ay continuity doon sa una niyang sinulat.
Doon po sa aklat ni Lucas, nakarecord ang buhay, ang ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ako ho ay umaasa na basahin niyo po ang aklat ng Lucas at the same time ituloy niyo yan hanggang sa aklat ng Gawa. Isang buong diary kung titignan niyo po ang dalawang aklat na iyan na iisa ang ginamit ng Diyos na writer. Okay? So, samantala sa aklat ng Gawa, nagsisimula ito doon sa pagbabalik ni Jesus sa langit. Natapos na siya ay muling mabuhay. And then, pagkatapos na bumalik si Jesus sa langit, ang kapanganakan ng church, ang iglesia, at hanggang sa si Pablo ay nangaral sa Roma bilang alin? Bilang prisoner. Bilang preso. No? Yun yung pagtatapos ng aklat ng Gawa. So naglalaman din ang aklat ng Gawa ng paglaganap ng Ebanghelyo. No? Pangangaral ng salita ng Panginoon. Gamit ang mga mananampalataya at mga apostol ng ating Panginoon Kristo. Ang paglago, ang pagdami ng mga mananampalataya. At dito rin nakarecord sa aklat ng Gawa ang mga oposisyon, ang iba't ibang pagkontra sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, dito rin natin mababasa ang mga paglalayag, ang tinatawag na missionary journey ni Apostol Pablo para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Now, ang chapter 13, ang turning point ng aklat ng Gawa. Kasi bakit? Dahil mula chapter 1 hanggang chapter 12 ng Book of Acts, nakafocus ito kay Pedro. Hindi po mapansin, nangangaral si Pedro at saang lugar para sa mga Kristiyanong Hudyo. Yan yung chapter 1 hanggang chapter 12. Ngunit pagdating sa chapter 13 hanggang matapos ito sa chapter 28, ito ay umiikot doon sa pagmimisyon sa pangangaral ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo. Okay? So yung emphasis sa chapter 1 hanggang sa chapter 12, which is na si Pedro, ay ang pangangaral ng salita ng Diyos sa mga Hudyo, nakasentro sa Jewish church, doon sa Jerusalem at sa Judea. Samantalang si Pablo, chapter 13 hanggang sa chapter 28, matapos ang buong Book of Acts, ay ang paglawak na iglesia, na kung saan ang member ng church ay mga Gentiles, mga Hintil, hanggang sa makarating ito sa Roman world. Kasi ang namamayagpag noong makapangyarihan ay ang Roman Empire. So nakarating doon sa mga syudad, sa mga bansang sakop ng Roman Empire, ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Ang church ay ipinanganak doon sa Antioquia. Doon unang tinawag ang mga mananampalataya ng Panginoon Kristo bilang Kristiyano. Naniniwala mga Bible scholar, even mga theologian, na ang pagtawag sa mga mananampalataya ni Kristo noon sa lugar ng Antioch ay pang-iinsulto. Yung salitang Christian o Kristiyano, ang kanilang intensyon ay pang-insulto sa mga Kristiyano. Pero kalaunan ay naging prominenteng tawag, malinis na pangalan para sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Now, sa chapter 13, which is na ito yung ating pong sentro ng pangangaral ngayong umaga. Chapter 13, mula verse 1 hanggang chapter 14, verse 28, dyan po naka-record ang kauna-unahang journey ni Apostol Pablo, his first missionary journey. At ang kanyang kasama dyan sa kanyang unang pagmimisyon ay walang iba kundi si Barnabas at ganoon din si Bernabe. Sila ay kinumisyon o inutusan, itinalaga ng iglesia doon sa Antioch
na mangaral sa isla ng Cyprus at ganoon din sa katimugang mga syudad ng probinsya ng Roma, which is na ang Galacia. Okay? So yung nagsugo kay Pablo at sa kanyang kasama na si Barnabas o si Bernabe ay ang iglesia ng Antioch. Hindi po pwedeng humayo na walang nagsusugo. Okay? Meron po yung pattern. Hindi po pwedeng self-proclaiming missionary. Kundi dapat may iglesia na nagsugo. At yun mo ang pamantayan na kung saan maging sila Pablo at Bernabe o si Barnabas ay kinomisyon ng iglesia doon sa Antioch. Now, sa ating talata na 46 hanggang 49, sina Pablo at Barnabas ay nasa Antioquia ng Pisidia. At ang particular na lugar ay nasa loob sila ng sinagoga ng Hudyo. At sa binasa natin kanina, mula sa verse 42, mayroong dalawang audience. Si Pablo at maging si Bernabe. Yan ay mababasa natin sa verse 43. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at ang mga relihiyosong Hintil. So possible, ang kanya pong audience, ang kanya pong sinasabihan sa part ng 46 hanggang 49, walang iba kundi ang mga believer ng Hudyo, Israelita, at ganoon din mga mananampalatayang Hintil. Okay? Pero, pagdating sa verse 46, makikita natin na ang kanila pong kausap diyan ay ang mga elder o ang mga leader ng iglesyang iyon o ng sinagogang iyon. So, anong makikita natin sa pagbasa natin mula verse 46 hanggang verse 49? Nakita natin yung pusong missionary ni Pablo at ni Bernabe. Nang sila'y tanggihan ng marami, anong tumanggi sa kanila? Anong umayaw sa kanila? Ang mga Kristiyanong Hudyo. Nung inayawan sila ba'y nawala ng pag-asa? Sila ba'y umurong? Hindi. Kung ayaw nyo kaming tanggapin, pupunta kami sa mga Hintil. Hindi natutuldukan ang pagmimisyon, ibig sabihin. Kasi yun yung puso ng mga lingkod ng Diyos, ni Pablo at Bernabe. Ang pagtanggi ay hindi naging dahilan upang sila ay tumigil. Sa halip, lalo nilang ipinahayag ang Ebanghelyo sa mga Hintil. Na dito natin makikita ang puso ng Diyos na dapat maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Hindi nakakonfine ang kaligtasan, ang panawagan ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayang Israel, kundi sa lahat ng henerasyon, sa lahat ng lahi, sa lahat o sa buong sanlibutan. Yan ang puso ng Diyos. May pangaral ng Ebanghelyo. Makarinig ang bawat tenga ng panawagan ng Diyos, ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pagbabalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng lubos na pananampalataya at pagtiwala sa ginawang pagbabayad sala ng Kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Now, ang mensahe na nais ko pong ilapit sa inyo sa umagang ito, ang iglesia o ang church, tayo ay iglesia, FCC, ay alin? Tinawag hindi lamang upang magtipon, kundi upang magdala ng liwanag sa mga bansa. Ang iglesyang totoo o tunay na umiibig kay Kristo ay hindi maaaring manatiling tahimik. Ito ay kikilos upang dalhin ang Ebanghelyo sa mga nawawala. At nawa ay atin pong pagnilay-nilayan ang mensaheng iyan. Pagdating sa ating tahanan, ang ating bang iglesia ay involved sa pagmimisyon. Maraming salamat sa Diyos for several years or sa lahat ng taon ng pag-celebrate ng church na ito as Ascending Church.
may misyon sa Batangas. At salamat sa inyo mga kapatid, dahil sa inyong katapatan, bagamat maaaring may pagkakataon na ilalagak ninyo ang inyong pera sa inyong pangangailangan, mas pinili ninyong ilagay sa misyon. At maraming individual ang nararating doon. Maaaring pwede tayong huwag sumuporta sa pagmimisyon. Pero gagamit at gagamit ang Diyos ng ibang tao, ng ibang paraan upang ang pangangailangan ng mga taong involved sa misyon, sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay matustusan. Pero ang iglesia involved sa pagmimisyon, hindi man direct ang nangangaral, kundi sumusuporta ang siyang nakikinabang ng pagpapala ng Diyos dahil involved ka sa pagmimisyon. At maaaring hindi financially pinagpapala ka ng Diyos. Maaaring minsan nagtataka ka, bakit ba ang saya ko ngayon? Bakit ba galak na galak ako ngayon? Hindi mo alam dahil ang inyong mga misyonary doon sa lugar na pinagpadalhan ninyo ay may na-save. At yung kagalakan ng misyonary na iyon ay binahagi ng Diyos sa inyo. Di ba may dati tayong awitin? Ang kagalakan mo, referring sa Diyos. Nagbigay ka ng kagalakan sa Diyos. Susunod na salita, ay kagalakan ko. Di ba? So, may pakinabang. At hindi lamang dito, for eternity. Matutuwa ang mga na-save. Pagdating sa langit, hindi mo kilala, lalapit sa iyo, yayakapin ka. Kapatid, salamat sa buhay mo. Naging tapat ka sa pagmimisyon. It's either na ikaw ay nananalangin, na umusad ang misyon, na magkaroon ng kalakasan at tapang ang inyong mga missionaries, o di kaya ay financially, ikaw ay sumusuporta. O di kaya pag dumating ang inyong mga missionary, tinatapit nyo sa balikat, Pastor, kumusta kayo? Kapatid, kumusta ang gawain? Napakalaking halaga niyan sa isang missionary. Nagpapalakas ng loob. Okay? So, dalawang bagay ang nais ko pong ilapit sa inyo na dapat nating matutunan mula sa mga talatang ating pong binasa. Una, ang iglesyang nagmimisyon ay nabubuhay para sa dakilang layunin ng Diyos. Ulitin ko po, ang iglesyang nagmimisyon ay nabubuhay para sa dakilang layunin ng Diyos. Yun yung buhay ng iglesia. Yun yung pangunahin. Hindi ko sinasabing hindi importante yung iba. Kagaya yan, meron tayong family day, meron tayong Lord's Supper, meron tayong prayer meeting. Hindi ko sinasabing baliwala yun. Pero yung pangunahin, yung pinaka nasa taas ng mga gawain na iyan ay alin? Ay ang pagmi-mission. Okay. Kung babalikan natin ang verse 47, sabi sa verse 47, ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inihayag ni Bernabe at ni Pablo sa mga mananampalataya roon. Inilagay kitang liwanag sa mga hintil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Ano ang laman ng puso ng Diyos? Magdala ng kaligtasan. Kanino? Sa lahat ng tao. Okay? Maging sisidlan ng biyaya na ibibigay, ibubuhos, isishare sa mga taong makakasalamuhan ng mga misyonary kagaya ng ating pong pangunahing karakter sa ating pong mga talata, sina Pablo at si Bernabe. Okay? So, ang misyon ay nasa puso na ng Diyos bago pa isilang ng iglesia. Okay? Kung inyo pong maalala si Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain ko ang buong sangkatauhan dahil sa iyo. Ang tinutukoy doon ng Panginoong Diyos ay ang pananampalataya. Ang sino mang nananampalataya ay kabilang sa lahi ni Abraham. At sila ay makikinabang ng pagpapala na mula sa Diyos. Okay? So doon pa man ay nasa puso na ng Diyos ang pagmimisyon bago pa dumating ang church.
age. Mula pa sa lumang tipan, layunin na ng Diyos na makarinig ang mga bansa ng kanyang salita. No? Now, sa Israel, o ang Israel, dapat sana sila ay naging liwanag. Ngunit, ngayon, ang ginagamit ng Diyos ay ang iglesia, ang church, ang mga mananampalataya upang dalhin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga taong ating makakasalamuha. So, ibig sabihin, yung cross ni Jesus Christ, yung pagdating ni Jesus Christ, yung kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang kamatay at muling pagkabuhay, ay hindi aksidente. Alam natin yun. Yun yung mensahe ng Diyos sa lahat, na ang Diyos ay nakikipag-ayos, nananawagan. Kaya po binibigyan din ito dahil yan po ay dapat nilalaman ng ating pong pag-evangelize. Ang ating paglapit sa ating kapwa sa pag-asang sila man ay maligtas. Sila man ay sumampalataya. Sila man ay makitang totoong magsisisi sa kanilang pagiging makasalanan at magsimulang mamuhay ng mayroong pagpapasakop sa batas o pamantayan o salita ng ating Panginoong Hesukristo. So ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ang tanging paraan para pagpalain ang bawat sumasampalataya. Pero ang nakakalungkot sa ating panahon, ang pagpapalang ito ay nauwi sa material, nauwi sa physical. Meron akong na-encounter na individual, kaya tumigil na sa pagsimba. Ang akala niyang pagpapala siya ay matuloy sa abroad. Inimbitahan siya ng kanyang kapitbahay, which is na miyembro ng church doon sa Tulos, at akala niya ang pagpapala na inaalok ng Diyos ay ang pagpapalang financial. At nung hindi siya natuloy sa pag-abroad, hindi na rin siya sumimba sapagkat sabi niya, hindi rin naman nabago ang buhay. So, mali. No? At saan niya nakuha yung ganong kaisipan? Okay? Ang kaligtasan, ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay ang iyong kalagayan na kaaway ng Diyos ay mabago. Mapatawad ang taong makasalanan ng Diyos na kabanal-banalan. Yan yung pagpapala na hindi ka na kaaway ng Diyos, hindi ka labas sa kanyang kawan, kundi ikaw ay minamahal niyang anak. At iyon ay sa pamamagitan ng lubos na pagsampalataya sa kanyang bugtong na anak. At maaaring yung pagpapalang pisikal, pagpapalang pinansyal, kasunod na yun. Prerogative ng Panginoon kung tayo pagpalain as a believer of Christ, pagpalain physical at financial. Pero ang pangunahing pagpapala ay ang isang makasalanan na mapatawad ang ng Diyos sa kanyang kasalanan, mabago ang kanyang kalagayan sa mata ng Diyos na banal, at siya ay maging kabilang sa pamilya ng Diyos. Yan po yung pagpapala ng Ebanghelyo ni Kristo. At paano ito mapapasa kamay, mapapasa kalagayan ng isang makasalanan? Kung may nangangaral ng Ebanghelyo. Kumbaga, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ginagamit ng Diyos. Kumbaga, nananawagan ng Diyos sa mga nakikinig. Sinabi ni Pablo na maliwanag sa Roma chapter 10, verse 11 hanggang verse 17. Alam natin yung verse 17, Romans 10:17. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makikinig kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Pero kung babasaan natin mula verse 11, please buklatin niyo po yung Biblia. At dahil sa aking PowerPoint ay wala po yan. Roma 10:11 hanggang verse 17. Sabi rito, sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Hindi itatakwil ng Diyos ang sino mang sasampalataya sa Kanya. So, paano sasampalataya ang tao? Verse 12,
Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo, meaning ng mga Israelita, at ng mga Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siyang masagana nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Napansin niyo po yung verse 14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Meaning to say, ang malimong sinasampalatayanan hindi totoong pananampalataya. Kailangan maikorek. Sa paanong paraan? Kung mayroong nangangaral. No, sabi pa rito, paano naman silang nakakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? And in verse 15, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinuko? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan, ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Now, verse 16, ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita, gaya ng isinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Now, dito na, verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, gaano kahalaga ang pagmimisyon? Yan ang puso ng Diyos. Okay? Yan ang puso ng church. Puso ng Diyos na nilagay niya sa puso ng iglesia upang gampanan ng mayroong pagpapasalamat dahil isang pribilehiyo na ma-involve sa pagmimisyon. Na mga kapatid, ang misyon ay hindi ideya ng tao. Ang imisyon ay hindi invento ni Apostol Pablo. Malinaw ang sinabi niya sa verse 47. Sinabi sa kanila ng Diyos. Okay? Ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanila tungkol sa pagmimisyon. Verse 47, ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Nilalagay kitang liwanag sa mga hintil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. So, hindi ito invento. Hindi invento ni Pablo. Hindi invento ni Pastor Owe, ni Pastor Granaderos. At sino pa mang mga leader ng iglesia. Hindi ito basta programa ng iglesia. Ito ay direktang utos ng Diyos. At malinaw na sinabi ni Jesus sa Matthew 28, 19 to 20. Yung tinatawag na the Great Commission. Kaya't humayo kayo. Okay? Inuutusan niya ang kanyang mga alagad, mga taong dating namumuhay sa kasalanan. Ngunit ngayon tumanggap ng biyaya ng kapatawaran ng kasalanan. At ngayon inuutusan niya silang alin? Humayo at mangaral, gawing mga alagad ni Kristo ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ang the Great Commission. At may pangako si Jesus sa lahat ng tutupad ng pagmimisyon. Tandaan ninyo, hindi yan niya sinasabi doon sa lahat, kundi doon lamang sa mga involved sa misyon. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo o ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi magiging nagsosolo, nag-iisa, maaring literally, physically, nagsosolo ang missionary. Pero ang totoo, kasama nila ang Panginoon Jesus. Direktang pananalita, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. Okay. At hindi yan bago sa akin. Personal kong buhay bilang misyonary. May mga pangangailangan ako na dapat kong itustos sa araw na iyon. Pero inuna ko ang gawain ng Panginoon. At gumamit ang Diyos ng ibang tao para yung pangangailangan ko ay naibigay ko sa aking asawa at anak.
Ilang taon na ho akong wala hong trabaho. Pero nagbibigay ang Diyos ng mga other resources. Yung aking kaalaman nung ako ay nasa aklan pa. Pag-aalaga ng baboy, pagtatanim. Lahat ng iyon ginagamit ng Diyos para ibalik sa akin upang maidagdag sa pangangailangan. Kung ako lang, mabubuhay ako ang mag-isa. Pero hindi rin po pwedeng magpastor na wala kang pamilya. Dahil isa sa requirements sa pagiging pastor, meron kang pinapastoran. At ang number 1 na pinapastoran ng pastor ay alin? Asawa niya, anak or mga anak. Diba? Yan ay nasa sulat ni Pablo kay Timothy. Sumuli, ang misyon ay hindi ideya ng tao, hindi ito invento ni Pablo, lalo tigit hindi ito programa ng iglesia. Ito ay utos ng Diyos. Paano, maaaring isipin ninyo, paano yung pastor? Ay, wala akong kakayahan na mangaral, wala akong kakayahan na magsalita. Kagaya ni Moises. Pag nagsalita ako, utal pa. No, hindi ibig sabihin noon, involved tayo sa ganung kalagayan ng misyon. Hindi lahat misyonary o misyonero. Ngunit ang bawat mananampalataya ay may bahagi sa pag-misyon. Okay? So ang buong iglesia ay bahagi ng pagmimisyon sa paanong paraan. Pananalangin, pagbibigay, papadala. Ibig sabihin papadala ng mga missionaries. Okay? At personal na pangangaral ng ibang helyo. Huwag nating kalimutan yung huli. Personal na pangangaral ng ibang helyo. Kanino? Mahal mo sa buhay. Kaibigan mo. Maring iniisip mo, aksidente, ilang oras kayong magkasama ng taong yan, di mo kilala, stranded kayo, pero paraan niya ng Diyos para personal mong evangelize siya. So yan po yung iba't ibang bahagi ng pagmimisyon, pananalangin, pagbibigay, pagpapadala o pagsusugo, at ganoon din ang personal na pangangaral ng ibang helyo. Madalas ko pong hinahamon ang mga kapatiran natin sa matamis, ganoon din sa Tulos at sa Pilaga, na kung di mo kayang mag-personal evangelism, why not yayain mo sila sa church? Why not yayain mo sila sa simbahan para sila makapakinig ng pangangaral? At ako sa isipan ko, top priority ko kung mayroong bagong mukha, mag-ebanghelyo. Okay? Wala yan sa outline ko, pero hindi pwedeng hindi ako mag-ebanghelyo. Sasamantalahin ko yung pagkakataon na yung bago alin, makapakinig ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So alam nyo na, kapag ka nag-ebanghelyo yung pastor, may bago ba? At kung may bago akong makita mo ka, sigurado po yun. Okay? So, sinabi ni Charles Spurgeon, every Christian is either a missionary or an impostor. No, ibig sabihin sa Tagalog, ang bawat Kristiyano ay maaaring tawaging misyonero o hindi siya namumuhay ayon sa ipinahayag ng pananampalataya. At ganoon din si J.C. Ryle. No? Sabi ni J.C. Ryle, the highest form of charity is to tell the gospel. Yun daw po yung pinakamataas na uri ng pagkakawang gawa. Ang alin? Ang ipahayag ang ibang helyo. Ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig, ng pagkakawang gawa. Sa Bible kasi ang charity, dalawa ang meaning. It's either love or pagkakawang gawa. So, ang pagmimisyon ay hindi natitinag dahil nagtumanggi ang tao. Dahil ba ikaw ay ininsulto ng tao, titigil ka na? Kung yan po ang pamantayan ng FCC missionaries ninyo, si Pastor Ray, matagal na tumigil.
Siguro senior sa inyo ni Pastor Ray na sinabihan siyang salot ang mga born again dito sa Tulos. Okay. Sinabihan siya ng isang lasing, isang gabi. Kaya sabi ng lasing na ito, papatayin kita. Sa biyaya ng Diyos, sa pagpunto ng Santong Espiritu sa kanya, papatulan ni Pastor Ray. Alam niyo naman si Pastor Ray, may pagka-mabilis siya sa kamay. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig, bukas mo na ako patayin. Gabi na. Then mahirapan ang aking anak at asawa na kumuha ng kabakong para palipasin yung pagkalasing ng tao. At alam niyo, kinabukasan, lumapit kay Pastor yung lalaki, tumahin ng tawa. Si Pastor Ray. So kung ang batayan ng mga misyonari kapag mayroong hindi tumanggap ng ebanghelyo, ininsulto, o di kaya binantaan ng kamatay o nanakit ng misyonari ay tumigil, wala sanang FCC Tilaga. Kundi Tulos lang. Baka yung Tulos hindi pa nagkatuloy. Umuwi si Pastor Ray dito. Ayoko na. At nangyari din yan kina Pablo at Bernabe. Tinanggihan sila ng Kristiyanong Hudyo. Ngunit ano sabi ni Pablo at Bernabe? Sabi diyan sa, balikan natin yung verse 46. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo yung sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't sa mga hintil na lang kami pupunta. Ayaw ninyo, may iba pang lugar. Okay? So, hindi natitinag ang pagmimisyon dahil tinanggihan ng tao. Hindi binago ni Pablo ang mensahe para maging katanggap-tanggap. May mga iglesia na kanilang binabawasan yung laman ng dapat ng ebanghelyo. Alisin natin ito para hindi maka-offend. No. Ang ebanghelyo, mga kapatid, nakaka-offend. Dahil sa pamumuhay sa kasalanan. Pero hindi po pwedeng baguhin yung mensahe na nakaka-offend. Hindi pinagaan ni Pablo ang katotohanan upang maiwasan yung pagtutol ng mga tagapakinig. Ang katotohanan ay laging haharap sa pagkontra ng taong maibigin sa kasalanan. Ang cross ng ating Panginoon Kristo ay nananatiling katitisuran ng mga taong mataas at nagtitiwala sa kanilang sariling gawa. May napanood ako kanina, pagising ko sa Facebook, member sila ng LGBT sa Amerika at kine-question nila yung nangangaral, bakit kailangan ninyo kaming maging Kristiyano para mapunta sa langit? Gusto rin namin mapunta sa langit. Bakit kailangan maniwala kami sa salita ng Jesus na yan? Bakit wala ba kaming karapatang nasain na mapunta kami sa langit? Paano nga ba mapupunta ang tao sa langit? Malinaw na binigyan din niya ni Pablo sa Roma chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat ito, exclusively, ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, mapahudyo man o Hintil o Griego during that time. Okay. So, katitisuran. Ayaw ng tao na tanggapin na may ibang gumawa sa kanila para maligtas. Ang gusto ng tao maging proud sa sarili. Pupunta ko sa langit sa kakayahan ko. So, natitisod ang maraming tao dahil sa cross ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pansin niyo, maging ang mga Israelita ay tumanggi. Imagine niyo po yun, sa kanila dumating ang Kristo. Pero anong ginawa nila?
Itinakwil niya siya. Sinigaw nila ipako siya sa krus. At nung siya'y muling nabuhay, nangaral ang mga apostol, sina Pablo at Bernabe, ganun pa rin. Kanila itong itinakwil. Now, hindi ang mensahe ang problema. Hindi rin yung mga ngaral o mensahero ang problema. Ang problema ay ang matigas na puso ng tao. At walang ibang tanging kayang magbago ng pusong matigas, kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang ating Panginoong Jesucristo nga tinanggihan, huwag tayong magtaka kung tayo man ay tanggihan. Kung ang Panginoong Jesucristo ay nakaranas na pinalayas siya, malis ka rito, salot ka. O kailan nangyari yan? Noong ang masamang espiritu ay pinapunta ng Panginoon Hesus sa mga baboy. Well, hindi naman ang Panginoon Hesus nagpapunta doon. Nagpaalam yung masasamang espiritu. Pwede bang sa mga baboy mo kami papuntahin? Ang daming mga baboy. Sayang yung pera kasi yung mga baboy nagtakbuhan, nahulog sa bangin, nalunod. So, ano sabi ng mga tao? Salot kayo. Malis kayo sa bayan namin. Kung si Jesus nakaranas niya, huwag tayo magtaka. Kung tayo man ay makaranas niya. Mapalad niya tayo kung makaranas tayo ng ganyan. Kasi bakit? Nakibahagi tayo sa hirap ni Jesus noon. Nakibahagi tayo sa kanyang sakripisyo para lamang maakay ang tao sa kaligtasan. Mga kapatid, ang pinakamasakit na paghatol ay ang iniwan o iiwan ng Diyos ang taong ayaw sa kanyang biyaya. Hindi tayo tinawag upang gumawa ng resulta. Ang Diyos ang nagbibigay ng bunga. Paulit-ulit natin mababasa sa Book of Acts at ididagdag ng Diyos sa kanila ang 3,000. Ang Diyos ang nagdadagdag. Ano ang tawag sa atin? Maging tapat sa pagmisyon. Tapat sa mensahe. Hindi pwedeng dagdagan at bawasan para gumaan sa pandinig ng tagapakinig. Maging tapat sa pagmisyon. Unang hamon, ang tunay na pag-ibig sa kapwa ay kapag naibahagi mo sa Kanya ang Ebanghelyo ni Kristo. Mahal mo siya, kaya hindi mo po pwedeng tigilan ang iyong sarili na alin, ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo sa Kanya. At pangalawa, tayo bilang iglesia ng Ipsisi ay dapat kilala sa katapatan sa pagmimisyon at hindi sa pagiging komportable. Purihin ang Diyos sa buhay niyo, mga kapatid. Dahil ang misyon ay nasa puso po natin. Pero huwag natin kalimutan ang personal na pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, number 2. Ano nangyari? Number 2, ang iglesyang nagmimisyon ay nagtitiwala sa soberanong gawain ng Diyos sa kaligtasan. Ulitin ko po, ang iglesyang nagmimisyon ay nagtitiwala sa soberanong gawain ng Diyos sa kaligtasan. Basahan natin ang verse 48 at verse 49. Nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa salita ng Panginoon. At sumampalataya, may highlight po dyan sa ating pong PowerPoint, at sumampalataya ang lahat ng alin, ng hinirang para sa buhay na walang hanggan, kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Mapasin niyo po yung naka-highlight sa verse. At sumampalataya ang lahat ng hinirang. Okay. Alam niyo po, isa ito sa pinakamaliwanag, pinakamalinaw na pagpapahayag tungkol sa soberano ng Diyos when it comes to salvation. Dito po sa aklat ng Gawa. Pansin niyo po, hindi sinabi ng talata ang lahat ng sumampalataya ay hinirang. Kundi baliktad.
kundi sumampalataya ang lahat ng hinirang. Sino po ang sasampalataya sa pangangaral ng Ebanghelyo? Yung mga hinirang. Yung mga pinili. Hindi ho yung nung sumampalataya ka sa kakahinirang. Okay? So mayroon pong mahalagang bagay na dapat ipaunawa sa atin ang talatang iyan. Malinaw na pinakikita ng talatang iyan na ang pananampalataya ay bunga ng pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ang unang kumikilos, hindi yung taong nakikinig ng Ebanghelyo. Okay? Dahil dito ang misyon at ebanghelismo ay may pag-asa. Hindi ang tawag nila doon, hindi yung nagbibilang ka ng sisiyo sa itlog na hindi pa napipisa. Mayroon pong pag-asa ang pagmimisyon. Bakit? Sapagkat sa mga pinili o ang mga pinili ng Diyos ang siyang tutugon. Sure, ang pangangaral ng Ebanghelyo may maliligtas. Bakit? Kasi may pinili ang Diyos. Kung ganon, ang soberano ng Diyos sa kaligtasan ay ang katotohanan ang Diyos ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya ang siyang nagsisimula. Bakit ka sumampalataya? Kasi binuksan ng Diyos ang iyong pangunawa. Nangyari iyan kay Lydia, isang negosyanteng babae. Binuksan muna ng Diyos ang kanyang kaisipan, ang kanyang pangunawa. Nung marinig niya ang pangangaral ni Pablo, alin sa kasya sumampalataya. So yan po yung soberano. No? Ang Diyos ang nagsisimula, nagsasakatuparan at nagtatapos ng kaligtasan ng kanyang bayan. Kaya sino ang dapat tumanggap ng lahat ng papuri? Ang Diyos lamang. Kaya ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay nauukol tanging sa Diyos lamang. Okay? So ang kaligtasan kung gayon ay gawa ng Diyos. We're just a vessel. Okay? Gawa ng Diyos ang pagliligtas. Kung kaya ang nagbibigay lakas sa misyon ay ang soberano ng Diyos. Kailangan lang ng mga misyonary at ng iglesia ay maging tapat sa pagmimisyon. Trabaho ng Santong Espiritu na mag-quicken ng pusong patay sa salita ng Diyos. Kaya tiyak ang pagmimisyon sapagkat ang Diyos ay may kanyang ililigtas. Tandaan natin yan mga kapatid. Okay? Na kung kakayahan ko ang pagbabasihan para dumami ang kapatiran sa church, mga churches doon sa Rosario, matagal na akong nag-quit mga kapatid. Pero ang aking tanging pinanghawakan at inaasahan at pagsisilbi sa aking lakas ay ang soberanong trabaho ng Diyos. Wala nang iba. Kung nangaral ako sa isang kagaya ng isang araw na ako'y nasa papuntang Molino, galing akong Caloocan, hindi ako binabasa sa daanan ako sa mga masasakyan papuntang Pitex, binaba niya ako sa Muntinlupa. Napalayo ako. Kung kayo alam niyo yun, napalayo ako. May tumawag sa akin, kapatiran natin sa Matamis. Sabi niya, Pastor, please, punta ka rito kasi naghihingalo ang aking tsuhin. Sinisip ko kung kailan naghihingalo sa ako pinatawag. Nung malakas pa, never akong inimbitan. Pastor, Bible study tayo dito sa aking tsuhin. Sabi ko, buti naka-video call siya. So, pinindot ko rin yung video. Ano nakita niya, nasa biyahe ako, te. Bukas na lang po, maaga akong alis sa Bacoor. Papunta ako rito noon. Araw ng Lunes, last week. Okay. So, kinabukasan, wala na, patay na rin. Okay. So, kung pagtitiwalaan ko yung aking kakayahan para magligtas,
Tagal ako nag-resign. Tumigil. Kasi bakit? Wala akong kakayahan magligtas. Pero dahil sa soberano ng Diyos, siya ang nagliligtas. Kailangan ko lang gawin, maging tapat sa pangangaral. So may kagalakan ang alin? Ang pagmimisyon. No? Kung babalikan natin kanina, yung binasa natin sa Roma chapter 10, pansin niyo po ito, parang contrast. No? Parang hindi tugma. Babalikan natin yung verse 15 ng Roma chapter 10 hanggang verse 16. Sabi ng verse 15, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, pansin mo ito, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ibig sabihin, masaya. Pero pansin niyo po yung verse 16. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Kaya, gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming binalita? Ano ang kagalakan? Saan nagmumula ang kagalakan ng misyonary? Dahil ba may naniwala? Hindi. Dahil nakapangaral siya ng may katapatan. Ang tanong ni Isaias sa verse 16, sino kung naniwala sa aming binalita? Pero sa verse 15, kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kapatid, ang ma-involve sa pagmimisyon, kahit anuman ang resulta ay isang kagalakan. Tandaan po natin yan. Okay. Dahil yun yung puso ng ating Panginoon. Okay? May mga kritiko ng doktrina ng pagpili, the doctrine of election. Marami akong na-encounter niyan. Sabi nila, bakit pa daw kailangan ng paghayo o pagmimisyon kung may pinili na ang Diyos? Maaaring ilan sa inyo, tanong nyo rin yan. Hanggang ngayon, hindi pumasok sa ating kaisipan ang doctrine of election. Pero tinuturo yan ng Biblia. Si Pablo naniniwala sa doctrine of election, mga kapatid. Pero, siya pa ang pinakamasipag sa pagmimisyon. Kasi niyo po yun? Si Pablo naniniwala sa pagpili ng Panginoon na ang Diyos ay may pinili bago pa manlilikha ang sanlibutan. 1 Peter chapter 1, mababasa natin dyan. Ephesians chapter 1, mababasa natin yan dyan. At marami pang ibang mga talata. Ngunit, si Pablo ang pinakamasipag sa pagmimisyon. At siya pa ang may pinakamaraming uri ng hirap na dinanas dahil sa pagmisyon. So yung katotohanan tungkol sa pagpili ay kagalakan ng bawat iglesia na ma-involve sa pagmimisyon dahil may katiyakan ang pagpapahayag ng ibang helyo. Nakilala niyo po yung Prince of Preacher? Walang iba kundi si Sage Spurgeon or si Charles Haddon Spurgeon. Kanya itong binanggit doon sa librong A Defense of Calvinism noong 1856. Ano sabi niya in English? I believe the doctrine of election because I am quite certain that if God had not chosen me, I should never have chosen Him. And I am sure He chose me before I was born, or else He never would have chosen me afterwards. So, ibig sabihin dyan ni Charles Spurgeon, kung ako'y pinili ng Diyos, pagkatapos na ako'y may panganak, hindi talaga ako pipiliin ng Diyos. Ano ibig sabihin ni Charles Spurgeon? Masama akong tao, ba't ako pipiliin? Pero kailan pinili ng Diyos, ang kanyang paniniwala, na sinasabi ng Biblia, bago pa siya ipinanganak. At sinasabi ng Biblia, bago pa nilikha ang sanlibutan. Tuloy natin. And I am sure He chose me before I was born, or else He never would have chosen me afterwards. And He must have elected me for reasons unknown to me, for I never could find any reason in myself why He should have looked upon me with special love. Basahin ko po sa Tagalog.
Naniniwala ako sa doktrina ng pagpili ng Diyos sapagkat lubos akong nakatitiyak na kung hindi ako pinili ng Diyos, hindi ko siya pipiliin. At yan din po ang aking pong nakikita sa sarili. Dati akong kritiko ng mga born-again Christian. Ang aking ina, aking mother, ang aking mga lolo, mga pastor, ang lagi kong sinasabi, ay dahil dyan sa buslong yan, kaya kayo nangangaral. Ayaw magtrabaho. Dahil dyan doon kasi sa kinalakhan ko, ang lagayan po ng tithes and offering ay yung bag. At mayroong humahawak niyan, umiikot. Ang tawag niyan ay buslo. At ang aking pong masamang pananalita noon ay dahil dyan ayaw magbanat ng buto. Galit na galit ako noon. At inaisip ko, kailan ko kusang loob na pinili ang Diyos para humantong bilang mananampalataya. Hindi ko may imagine kung mayroon ba akong sapat na kakayang piliin ng Diyos. At ako'y sumasang-ayon dito sa sinasabi ni Charles Spurgeon. Ang sabi diyan sa Tagalog, nakatitiyak na kung hindi ako pinili ng Diyos, hindi ko siya pipiliin. At naniniwala kung pinili niya ako bago pa man ako isilang, sapagkat kung hindi na niya sana ako pinili pagkatapos ng panganak. At tiyak na pinili niya ako dahil sa kadahilanang hindi ko nalalaman, sapagkat wala akong makita sa aking sarili na anumang dahilan kung bakit niya ako iibigin ng may natatanging pag-ibig. Diyan mo ma-appreciate yung alin, yung grace ng Panginoon. Undeserved favor. Kung ganoon, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magligtas. Hindi karisma, hindi entertainment, at hindi rin emosyon. Ang may kapangyarihang magligtas ay ang salita ng Diyos. Tayo ay maging tapat sa Ebanghelyo upang sa ganoon makita natin ang totoong na born again. Okay? Kapag ang Ebanghelyo ay ipinangaral, si Kristo ay itinataas. At kapag si Kristo ay itinaas, ang mga makasalanan ay lalapit sa Kanya. Kung sabi ng Panginoon Jesus, nakikilala ng aking tupa ang aking tinig at sila ay susunod sa akin. Kapag ipinangaral natin ng buong katapatan ng Ebanghelyo, tinig ni Kristo yon sa Kanyang tupang wala pa sa kawan. At pag narinig nila yon, lalapit sila. Hindi ko nahingi kay Brother Simon yung isang video ng sa ibang bansa, foggy yung paligid, maulap, at mayroong bakod, tapos dumating yung may-ari ng mga tupa, wala doon yung mga tupa, dumating na may kasamang mga parang sa school na pagdoon, field trip. And then sabi ng may-ari ng tupa, tinuruan niya silang tawagin yung mga tupa. Okay. Ginawa lahat ng mga estudyante pero ni isa walang lumapit. Pero yung amo, yung may-ari, nung siya ay sumigaw, mayroong drone. Unang boses ng amo habang kumakain yung mga tupa, biglang tumigil. At pangalawang tinig ng amo, hindi yung eha. Takbuhan ang lahat ng tupa papunta kung saan naroon nagmumula ang boses. And same thing. Hindi yung boses mo ang pakikinggan ng maliligtas, kundi ang katapatan mo sa Ebanghelyo na ipinipresent mo sa tao. At kung siya ay pinili ng Diyos, siya ay tutugon. At makikita mo ang totoong pagsisisi at pagbabalik loob sa ating Panginoon.
Kapag ang Ebanghelyo ay tinangaral, ang Panginoon Kristo ay itinataas. At kapag si Kristo ay itinaas, ang mga makasalanan, kagaya mo, kagaya ko, dati ay lalapit sa Kanya. Bilang pangwakas, hamon, kailan ka huling nagbahagi ng Ebanghelyo? May personal na tanong sa atin ngayong umaga. Kung alam mo na ikay dating makasalanan, na alam mo tiyak na mapupunta sa impyerno, may nangaral sa iyo ng Ebanghelyo, ligtas ka na, alam mong hindi ka na mapupunta sa impyerno, kailan ka huling nagbahagi ng Ebanghelyo? Imposibleng wala tayong kaibigan. Imposibleng wala tayong mga mahal sa buhay. Dawa maging tapat tayo. Pangalawa, ang pagmimisyon ay malinaw na nasa puso ng Diyos at dapat pangunahing gawaing tinatangkilik at sinusuportahan ng bawat isa sa atin. Kung tunay natin pinahalagahan ang sakripisyo at kamatayan ng ating Panginoon Kristo doon sa krus sa Kalbaryo, hindi natin kayang maging tahimik habang ang mga tao'y namamatay nang hindi man lang nakakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Alam niyo po, nung malaman ko, marinig, napatay na yung tiyuhin ng isa nating kapatid sa Matamis, nanginayang ako. Sana nandun ako sa bahay nung siya'y tumawag upang sa ganun, kahit doon sa oras ng pamamaalam niya sa daigdig nito, may nangaral ng Ebanghelyo sa kanya. Pero hindi rin natin sure. Dahil sinasabi ng Biblia ng Panginoon Hesus, maririnig muna ng lahat ng tao sa buong daigdig ang salita ng Diyos sa kadarating ang wakas. Maaaring mo siya'y malakas pag may nangaral na sa kanya. Okay? At panghuling hamon, lumabas tayo. Ipangaral si Kristo. Suportahan ang misyon. At ipanalangin ang paglaganap ng Ebanghelyo. Tayo po'y manalangin. O aming Ama na mahabagin, kami nagpapakubabang lumalapit sa inyo sa oras na ito. Una, pinapaabot namin sa inyo ang walang hanggang pasasalamat namin sapagkat kaya kami naligtas ay dahil mayroong mga taong naging tapat sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon Hesus noong mga panahon na iyon. Nawa, kung ito'y naintindihan na namin dati, parang tinalampay, magsilbi itong patuloy na kalakasan namin na huwag kaming magsawa ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga bata, sa mga taong hindi namin kakilala, at lalo't higit sa mga mahal namin sa buhay. Patawad po, Ama, kung mayroong mga pagkakataon na mahabang panahon ang iginugol ng kapwa namin kasama namin. Pero minsan hindi namin ibinuka ang aming bibig para ibahagi ang Ebanghelyo ng aming Panginoon Kristo. Nawa, sa pagpapaalala niyo sa amin ngayong umaga, kasama ang kagalakan na makakita ng mga tao nagbabago ang buhay dahil ginamit niyo ang bawat isa sa amin sa personal na pagbabahagi ng Ebanghelyo ng aming Panginoon Kristo. Nawa, maging excited kami na pagdating namin sa inyong kaharian ay may makita kaming tao na hindi man siya lalapit sa amin para magpasalamat, pero na makikita namin siya sa langit. Nung kami dito sa lupa, binahagi na namin ang inyong Ebanghelyo. At nawa, hindi kami nagagalak na may namamatay, lalo't kapitbahay namin, na kami nanahimik patungkol sa Ebanghelyo ng aming Panginoon Hesus. Malinaw ang sinabi mo sa iyong propeta sa lumang tipan. Tao, pagsabihan mo ang iyong kapwa patungkol sa kanyang kapahamakan, at kung hindi mo gagawin yan, mananagot ka sa akin sa kanyang kapahamakan. Ngunit kung sa kabila ng iyong pangangaral sa Kanya,
ay hindi niya ito pinansin at napahamak pa rin siya. Wala ka ng pananagutan sa akin. Nawa, magrema sa aming pandinig at isipan ng pananalitang iyon. Tulungan niyo kami, O Diyos. Hiniling namin ang lahat ng ito na may pagpapasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Amen.